Magandang gabi mga kapatid. Tayo ngayon ay nagbumalik sa ating Monday Habits para sa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ating pinanilayan ng Ebanghelyo para sa naturang linggo. Ang pananampalataya natin sa muling pagkabuhay ni Jesus ay batay sa patutuo ng mga apostol. Sila ang mga mangingisda ng Galilea na tumalikod kay Jesus sa panahon ng siya'y inuusig. Sila din ang mga apostol na hindi agad naniwala sa pahayag ng mga babae tungkol sa libingang walang laman. Sila din ang mga apostol na nagkinig sa salaysay ng dalawang alagad na nakausap ni Jesus sa daan patungong Emmaus. Sa simula ng Ebanghelyo, pinag-usapan ng mga alagad na nakilala nila si Jesus nang hati-hati niya ang tinapay. Nabuksan ang mga mata at nakilala ng mga alagad si Jesus nang ibahagi niya sa kanila ang tinapay. Sa salaysay ng Ebanghelyo, muling napakita ang Panginoon sa mga apostol. Hinihikayat niya silang maniwala at maging mga saksi ng muling pagkabuhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kaming magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aming puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Lord Jesus, we adore you. We proclaim you are here, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship fill the throne, and as we worship fill the throne, and as we worship fill the throne, come Lord Jesus and take your place. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad ni Jesus kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus. May makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ebanghelyo natin ay nagsasalaysay tungkol sa pagpapakita ng muling nabuhay na Panginoon sa kanyang mga alagad na nagkakatipon sa bahay na nakapilidang pinto sa Jerusalem. Ang teksto ay mula sa ika-24 ng ebanghelyo ni Lucas, versikulo 35 hanggang
ay mga pananalita ng Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad upang ipaliwanag sa kanila na siya nga dahil sa kanilang pagkagulat, takot at pag-aalinlangan. Tatlong pananalita ni Jesus ang naitala upang maliwanagan siya tungkol sa kanyang pagkatao o identity, ang transform na Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Unang-una ang napakagandang pagbati sa versikulo 36, sumainyo ang kapayapaan. Ikalawa ang nasa versikulo 38, ang pagtanong sa mga alagad at ganoon din ang pagpapakita ng kanyang katawan. Sabi niya, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hipo ninyo ako at pagpasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At ikatlo, ang paghingi ng pagkain sa versikulo 41. May makakain ba riyan? Sa pagpapakita ng Panginoon na muling nabuhay ay natakot at nag-alinlangan mga alagad. Inisip nila ng kanilang nakikita ay isang multo. Ngunit ipinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kamay at paang nasugatan at ganoon din ang kanyang katawan na may buto kagaya nila. Ang mga alagad ay napuno ng galak at pagkamangha. Upang lalong mapatibay ang kanilang kagalakan, humingi ng Panginoon ng pagkain para ipakita niya sa kanila na siya nga ang kanilang kasakasama sa pangangaral at kasalo sa hapag. Ang dalawang huling pananalita ng Panginoon ay patungkol naman sa kanyang pagkasino at ng misteryo ng pagpapahayag ng kaligtasan na sa versikulo 44 at versikulo 46. Sinabi niya sa 44, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At sa talata 46, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa 3 araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay nito. Ipinaliwanag ni Kristo sa mga apostol kung bakit niyang kailangan harapin at danasin ang kanyang pagpapakasakit at mamatay bago niya makamit ang bunyang tagumpay at kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Sabi ng Panginoon, ng mga ito'y hinulaan din ng mga propeta sa Lumang Tipan. Unang ipinahayag ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ng mga propeta sa Lumang Tipan na magaganap ang mga bagay ito. At sa pamamagitan ni Kristo Jesus, natupad ang lahat ng ngayon, ang lahat ng mga hula sa Lumang Tipan. Matapos ipaliwanag sa mga apostol kung bakit nangyari ang lahat ng iyon, winika ng Panginoong Hesus na muling nabuhay na sila'y kanyang sinusugo bilang mga saksi ng lahat ng mga pangyayari. Ang mga lagada ay hinirang at sinugo ni Hesus upang ipalaganap sa lahat ng dako ang mabuting balita ng kaligtasan. Sila'y magpapatutuo tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanilang nasaksihan at kasakasama. Sila'y magiging mga misyonerong nangangaral at nagpapatutuo tungkol sa mga kaganapan sa lungsod ng Jerusalem, kung saan inihayag ang dakilang pag-ibig at kagandang loob ng Diyos para sa lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesus. Mga kapatid, tayong lahat ay hinihikayat na palaganap sa lahat ng dako ang mabuting balita ng pagliligtas ng muling nabuhay na Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pangangaral, pagbabagong buhay, pagpapatutuo at pagpapatawad ng mga kasalanan, preaching, conversion, and
forgiveness of sins upang ang lahat ay makinig at sumampalataya sa Kanya. Bilang gabay sa pagbabahaginan, tinatawag tayo upang makibahagi sa misyon ng mga apostol, tagapagpatutuo ng pagkabuhay at misteryo ng kaligtasan para sa lahat. Sa taglay nating pananampalataya at walang pag-iimbot na pag-ibig, ipinakikita nating tunay na buhay at mananatili si Jesus sa ating piling. Paano tayo magiging mabisang instrumento ng pagpapahayag ng mabuting balita? At anong mga hakbang o gawain sa ating buhay upang maging mga mabisang tagapagpatutuo ng Ebanghelyo? Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, natapos nating mga pagninilay nitong para sa ikatlong linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Meron lang pong dalawang mahalagang paalaala o patalastas. Una po, para sa lahat ng mga miyembro ng PPC Execom, itutuloy natin ang nakatagtang pagsasaayos ng mga isasagawang programa sa parokya, pastoral planning sa darating na Sabado, ika-17 ng Abril, maghapon po ito. At ikalawa, ito yung napakahalaga sa atin, ang ating simbahan, Basilica Minore de San Pedro Bautista, ay isa sa mga napiling Jubilee Churches para sa jubileo ng ika-500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. Dahil itong nakalipas ng 2 linggo ay nasa ECQ tayo, na ipagpaliban ang pagbubukas ng Jubilee Door na nauna ng naitakda kahapon sana. Ang pagbubukas ay isasagawa sa ika-16 ng Mayo sa susunod na buwan, May 16, linggo ng pag-aakyat ng Panginoon, Ascension Sunday, sa ika-8 ng umaga. Sana by that time ay maluwag na at tayong lahat ay naririto para magdiwang para sa pagbubukas ng Jubilee Door sa ating parokya, kasama ng ating mahal na obispo, ang lubhang gagalang-galang Honesto F. Ongchoko Titi, ang obispo ng Diocese ng Cubao. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.